Hello mga kabataan ng Matnog, Sorsogon. Kamusta na kayo? Ako ay nagagalak na kayo ay nagpapatuloy sa paglago at pagkilala sa Panginoon. At gaya ngayon, naglalaan kayo ng oras para makapag-devotion, para makapag-aral ng salita ng Diyos. At ako rin ay nagagalak na ako ay naimbitahan ng inyong Ate Roma upang mag-lead ng devotion ngayong gabi. So ngayong gabi or anumang oras ninyo papanoorin ito. Ako nga pala si Pastor JC. Ako ay naging kaklase ni Ate Roma ninyo doon sa Baguio sa Philippine Nazarene College. At ngayon, ako ang maglilid sa inyo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. At nawa, magpatuloy lang kayo at patuloy ninyong pakinggan itong video na to at pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. At syempre, sa pagsisimula natin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, upang kami ay makapag-aral ng inyong salita. Hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng karunungan. Buksan niyo po ang aming mga puso at aming mga isipan upang patuloy naming maramdaman, maranasan ang inyo pong presensya. At nawa po, Panginoon, patuloy naming maunawaan ang mensahe ninyo para sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Ikaw po ang maitaas sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng bagay na ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayun, so sa ating devotion para sa araw na ito, ang ating talata ay makikita natin sa Psalms 23. Or sa Tagalog, ito ay makikita natin sa Awit 23. Ito ay isang pamilyar na talata para sa nakakarami. At babasahin ko sa inyo sa wikang Tagalog. Sinabi sa Awit 23, 1-6, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di nagkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Napakagandang talata. Kung meron kayong mga Biblia, ay buksan nyo ito doon sa Awit 23 para habang pinag-aaralan natin ito ay mabalik-balikan ninyo yung talata. So dito sa binasa natin, sinabi dito si Yahweh ang aking pastol. Para sa kaalaman ng lahat, ang salitang Yahweh, ito pa ay tumutukoy sa Diyos. Kapag sa lumang tipan, sinabing Yahweh, ang tinutukoy dito ang Panginoon o ang Diyos. At ang nagsulat nitong awit ay si David, si Haring David, na makikilala natin doon sa Biblia. Sinabi niya na ang Diyos daw ang kanyang pastol at hindi siya magkukulang. So dito sa talatang nabasa natin, parang inihahalin tulad ni Haring David, siya daw ay parang isang tupa at ang Diyos ang kanyang pastol. Pag sinabing pastol, ano bang ibig sabihin nito? Ang pastol, yun ang nag-aalaga, di ba, sa kalabaw, sa tupa, sa baka, o sa anumang uri ng hayop. Kapag pinapastol, ibig sabihin inaalagaan. So ang pastol ay tagapag-alaga ng hayop. Lalong-lalo na yung mga nasa grass, yung nasa field, nagpapastol ng hayop, nagpapastol ng tupa, ng kambing. So dito sa talatang nabasa natin, inihalin tulad ni David ang sarili niya bilang isang tupa at ang Diyos ang kanyang pastol. Tingnan natin kung ano ba yung mga katangian ng tupa. Ang mga tupa, sa totoo lang ay maihahalin tulad natin sa tao eh. Tingnan natin ang mga katangian ng tupa. Meron tayong 3 letter D na pag-aaralan kung ano ba yung mga katangian ng tupa. Alam niyo yung tupa ay dumb, D-U-M-B. Ito ay salitang English na na ang kahulugan ay mahina ang pag-iisip. Ang mga tupa ay hindi sila ganoon katatalino. Kung ikukumpara sa hayop, ay kung ikukumpara sa aso, sa pusa, diba yung mga pusa at saka hayop, natuturuan sila ng mga iba't ibang tricks na papaamo mo. Pero yung tupa, mahina ang kanilang pag-iisip. At isa pang letter D.
Bukod sa dumb, ang mga tupa ay dependent. Kapag sinabing dependent, sila ay umaasa sa tulong ng kanilang pastol or ng sino mang nasa paligid nila. Sila ay dependent. Nakadepende sila kung saan sila dadalhin, kung anong ipapakain sa kanila, at kung paano sila ilaalagaan. Hindi nila kaya mag-survive ng mag-isa lamang. So, dependent ang mga tupa. At isa pa na letter D, sila ay defenseless. Kapag sinabing defenseless, hindi nila kayang depensahan o ipagtanggol yung kanilang mga sarili kapag merong panganib sa kanilang paligid. Maaring nandyan ang leon, nandyan ang lobo, o yung mga iba't ibang hayop na pwedeng kumain sa kanila. Hindi nila kayang labanan, hindi nila kayang takbuhan, hindi nila madedepensahan yung kanilang sarili. So ang katangian ng mga tupa, sila ay dumb, sila ay dependent, sila ay defenseless. At may ahalin tulad natin yon sa ating mga tao, na kapag wala tayong pastol, kapag wala ang Panginoong Diyos sa ating buhay, tayo rin ay mahina ang pag-iisip, tayo ay dumb, tayo ay dependent, di natin kayang mabuhay ng sarili lang natin, nang-aasa lamang tayo sa sarili nating kakayahan, at hindi natin kayang ipagtanggol yung sarili natin laban sa mga gawa ng kaaway. Ganon ang katangian natin bilang mga tao. Pero buti na lamang dito sa Biblia, pinaalala ni David na tayong mga tao meron tayong pastol. At ang sinabi niya dito, si Yahweh ang aking pastol. O sa ibang salita, ang Panginoong Diyos ang ating pastol. Si Jesus ang ating shepherd or ang tagapangalaga natin. Na kahit na marami tayong pagkukulang, marami tayong limitasyon, pero nandyan ang Panginoon upang maging ating tagapangalaga. At ang nakakatuwa dito, sa talatang ating nabasa, merong mga iba't ibang pangako ang ating Panginoon kapag tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at bilang tagapagligtas. Kapag hinayaan natin si Jesus Christ na pumasok sa ating buhay, paghariin siya at gawin natin siyang Panginoon, meron siyang 4 na pangako na makikita natin sa ating talatang nabasa. At ito ay 4 na letter P. Dahil mahilig tayo sa pare-parehas na letter para madali nating matandaan. Ano ang unang pangako ng Panginoon kapag siya ang naging pastol o naging tagapangalaga ng ating buhay? Una-una, ang kanyang pangako ay ang kanyang presence. Presence. P-R-E-S-E-N-C-E. Ito ay salitang English na ang Tagalog ay presensya. Pag presensya, ibig sabihin yung mismong presensya ng Diyos ay makakasama natin. Sinabi dito sa verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So, ibig sabihin kapag hinayaan natin si Jesus Christ na maging Panginoon ng buhay natin, makakasama natin ang kanyang presensya. Siya ang ating magiging pastol, siya ang ating magiging tagapangalaga. Di ba hindi naman kayang alagaan ng isang tagapangalaga ang isang tupa kapag malayo ito sa kanya? Halimbawa, ako yung pastol, tapos yung mga tupa nandyan sa Bicol. Siyempre, hindi ko maalagaan yung mga tupa kasi malayo sila. Pero kapag kasama niya, maalagaan nila. So, ganun din ang Diyos. Kaya tayong alagaan ng Diyos dahil kasama natin ang kanyang presensya. Lagi mong tatandaan, kapatid, kasama mo ang Diyos kahit saan ka magpunta. Kasama mo ang presensya ng Diyos. Yun ang unang pangako ng Diyos, ang kanyang presence. Pangalawa, na letter P, provision. Pag sinabing provision, ang Diyos ang magpo-provide o ang magbibigay ng ating mga pangangailangan kapag siya ang ating pastol. Saan natin nakita yon? Doon sa verse 2 at saka sa verse 3. Sinabi dito, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Kapag sinabing luntiang pastulan, ibig sabihin ito ay madamo na pastulan. Kapag luntian, di ba color green, madamo? Kapag kulay green, ibig sabihin maraming damo. At ang damo, yun ang pangunahing pagkain ng mga tupa. So kapag kasama ng tupa ang kanyang pastol, dinadala siya sa luntian na pastulan, at itong tupa ay maraming makakain. Ganon din ang ating Diyos. Kapag kasama natin ang presensya ng Diyos, kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, kapag ginawa natin siyang hari ng ating mga buhay, hindi siya magkukulang sa ating mga pangangailangan. Nandyan ang kanyang provision. Nandyan ang kanyang pagbibigay, ang pagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Ang kailangan nating gawin ay sumunod sa Kanya, gawin ang kanyang kalooban.
Sinabi pa sa verse 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ng kanyang pangalan. Kaya tandaan niyo mga kapatid, hindi magkukulang ang Diyos. Basta lagi lang natin siyang sundin at lagi nating parangalan ng kanyang pangalan. Yun ang pangalawang pangako ng Diyos, provision. Pangatlo, na letter P, protection. Pag sinabing protection, ito ay yung pag-iingat, pagprotekta sa atin. Nakita natin yun sa verse 4 at saka sa verse 5. Napoprotektahan pala tayo ng Diyos. Sinabi, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalan. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo, nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. So sinabi ni David na kahit daw dumaan siya sa libis, madilim na libis ng kamatayan, di siya matatakot. Bakit daw? Sinabi doon, pagkat ika'y aking kaagapay. Kaagapay daw niya ang Diyos. Excuse me. Nasamid. Tubig. Ayan, okay na. Kaagapay daw niya ang Diyos. Dahil po protectionan niya ito. Tandaan natin, mga kapatid, tayo rin kapag ang Diyos ay nasa atin, kasama natin ang kanyang protection, kasama natin ang kanyang paggabay. Sinabi dito, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ang mga pastol, meron silang tungkod na parang payong at maraming gamit ito. Usually, ang tungkod na ito, panglaban nila sa mga hayop na maaaring kumain dun sa mga tupa. At ang tungkod na ito, kasi pa letter U siya, kapag yung tupa nahulog sa pangin, susungkitin niya yung tupa para maibalik sa kanya. At itong tungkod na ito, ginagamit niya rin ito bilang pamalo sa mga tupa. Kapag merong mga tupa na pasaway, babalian niya yun ng buto. At siya rin yung gagamot. At kapag gumaling na yung tupa, ito ay magiging maamo na sa kanyang pastol. Ganon din tayo mga kapatid, na kung minsan nagpapasaway tayo sa Diyos, minsan hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban, pipilayan niya tayo, tuturuan niya tayo ng leksyon. Kasi ayaw niyang mapalayo tayo sa kanya. Ayaw niyang maligaw tayo ng landas. Kaya minsan nasasaktan tayo sa ating buhay dahil tinuturuan tayo ng leksyon ng Diyos. Gusto niya na manatili tayo sa kanyang presensya. At yun ay ang kanyang paraan upang tayo proteksyonan laban sa maling direksyon sa buhay. Yun ang ino-offer ng Panginoon, protection. At panghuli, na letter P, pang-apat, peace. Peace, kapayapaan. Doon natin yun nakita sa verse 6. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di nagkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Sa bahay ng Diyos mananahan. So kapag kasama natin ang Diyos at ginawa natin siyang pastol ng ating buhay, ating Panginoon at bilang tagapagligtas, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Ang kabutihan at ang pag-ibig niya sa atin ay hindi magkukulang. At yun yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Na kahit anong unos, kahit anong pagsubok ang dumating sa ating buhay, kasama natin ang kabutihan ng Diyos, kasama natin ang pag-ibig ng Diyos, at yun yung magbibigay ng tunay na kapayapaan. Yun yung magbibigay ng tunay na peace. At ang nakakatuwa doon, sinabi dito, magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Magpakailanman, eternal life. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating mga puso, sa ating mga buhay, bilang ating Panginoon at bilang tagapagligtas, siya yung magbibigay sa atin ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan sa piling niya doon sa kalangitan. Katandaan natin mga kapatid, ang ine-offer sa atin ng Diyos kapag tinanggap natin siya, una, ang kanyang presence, pangalawa, provision, pangatlo, protection, pang-apat, peace. Mga kapatid, nawa ay pagpalain kayo ng Diyos at nakatulong ang mga salitang ito na nanggaling sa Kanya at patuloy lamang kayong lumago sa presensya ng ating Diyos. God bless you and bye-bye. Have a nice day.